Holy Spirit, we welcome you in this place. Panginoon, nawa, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, ngayong umaga, ngayong buong araw, Lord, kung saan kami ay magpupuri, magpapasalamat sa iyo, makikinig ng salita mo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord God, as we listen to your words, keep us away, Lord God, from any distractions, Lord God. Ilayo mo kami sa mga plano ng kaaway, Panginoon, para hindi namin makuha yung mensahe mo ngayong umaga, Lord God. And Lord, we pray that you give us, Lord God, an open heart, open mind, Panginoon, and a life ready to be changed, Father. Panginoon, give us the wisdom, Panginoon, na kailangan namin para makuha namin ng buo, Lord God, yung mensahe mo ngayong umaga. And Lord God, we pray, Lord God, that you protect us and we apply the blood of Jesus in this place. Panginoon, maging sa aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon. At yung mga nanonood, Lord God, online, Lord God, I know that you will reach them through these words, Lord. We thank you for this morning in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na po tayong umupo. Yan, week 3 of process. Kamusta na po ba? Tayo po ba ay napoproseso na ng Panginoon? Alam niyo na ba kung bakit process ang topic natin? Hindi. Yan tayo eh. Wala tayo lagi idea. Sige. Mag-icebreaker muna tayo, no? Pero naiwan ko yung price kasi. Sayang gasto pa naman yun. Hindi, joke lang po yun. Pero may price to. Cash na lang. Sige. Sino po ang nakakaalam ng 4 ladder of success? The ladder of success. Total process ang pinag-uusapan natin eh. Sino pong may alam? Ladder of success. Si Pastor Alan lang. Alam naman si Pastor Alan pa yung tawagin ko dito. Ayan si Hannah. Sige, Hannah. What is the ladder of success and explain each kung ano siya? Sige. Hoy, makinig kayo. Wait lang, Hannah. Makinig kayo kasi uulitin nyo yung sinabi ni Hannah. Kung sino makaulit, siya yung may prize. Okay, sige. Go, Hannah. Alam nyo ba yon? Hannah representing Education Ministry. Palakpakan naman natin si Hannah. Kayo naman, grabe naman kayo. Damot nyo naman sa... Hindi, sige. Ito po ang... Ano ba to? Ayan. So, yan yung 4 na steps sa ating ladder of success. Sana po alam nyo po yan kasi basic na basic lang po yan sa ating church. So, una po, sino po dito yung mga na-invite lang? Na-invite lang kaya kayo nandito sa church? Yan, ako po ay na-invite lang din ni Pastor Alan. Nakasalubong ko lang po siya sa kanto ng kanilang bahay. At tinanong niya lang po ako, sabi niya, busy ka ba pag linggo? Ayun, tas na-win niya na ako noon. And then, kinonsolidate niya ako. Kinonsolidate paano? Tinuruan ng mga salita ng Panginoon. Tinulungan mabago ang buhay. And then, dinisciple. Yan na, dito na pumasok yung mga training kung paano magiging katulad ni Lord. At paano magiging isang magaling at mabuting leader. Yan, doon tayo dinidisciple. And then, pag tayo po ay ready na, saka po niya tayo isi-send. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin nakakalimutan yung unang araw na sinabi ni Pastor Alan na ako po ay magse-cell group na. Gumagawa po kami noon ng salvation bracelet. Kung sino po dito nakaabot doon sa salvation bracelet. Yung may red, white, black, green, gold. Yan. Namimigay po kami noon. Habang pinamimigay namin siya, sinishare namin ang salvation. Per color po ay merong ibig sabihin. Tanda na po namin sa church talaga. Hindi nyo na yun alam. So, yun po yung ginagawa na habang gumagawa kami, sabi ni Pastor Alan Bueb, mag-cell group ka na. Siyempre, unang reaksyon ko, alam nyo kung ano? Ayoko. Ayoko. Hindi pa ako ready. Pero wala akong choice. Kailangan kong
tayuan. So yun, sinend niya ako. And ngayon, yan naman yung process na ginagawa ko na sa aking mga cell members. O, sila naman ngayon yung nagwi-win, sila na yung nagko-consolidate, dinidisciple, at later on, sila naman yung isasend. Kaya ikaw na nakaupo dyan ngayon, at ikaw na nanonood, darating po yung time na kayo naman yung isasend ng inyong mga cell leader. Sino po excited? Wala. Parang hindi kayo masaya na isasend na kayo. Yan po mga cell leader nyo, iiwan nyo din yan. Tingnan nyo, saan yung cell leader nyo? Tingnan nyo yung cell leader nyo, iiwan nyo din yung mga yan. Kasi magtatayo din po kayo ng sarili nyong cell group. Amen ba? Walang masaya. Hayaan nyo, kami nga, pinapalayas na kami ni Pastor Alan dito. Pinapalayas na po kami. Paano kami pinapalayas? Mag-outreach na po kasi ang Powerhouse. Oh, di ba? Sino po excited? Pupunta po tayo ng Binyan, pupunta po tayo ng Santa Rosa, Calamba, at meron pang San Pedro. Oh. Magkakaroon na po ng iba't ibang branches ang Powerhouse Church. Grabe, no? Nandun na tayo sa sending part eh. Pero yung process po na yan is tuloy-tuloy po yan. It's an ongoing process. O, sino po nandyan? Sino nasa win stage? Sino nasa win stage pa lang? Yung kaka-invite lang sa'yo. Wala. Ay. Wala pa. O, lahat nasa ano na. Ayun, may bago tayo. O, si ate. Nandun pa lang siya sa win stage. Sino dito yung kino-consolidate na? Paano kino-consolidate? Sinasabihan ka na, uy, attend ka ulit next week, ha? Uy, gusto mo bang sumali sa process? Meron po ba nun dito? Aba, mukhang nasa discipleship na ang church, ha? Sino po dito dinidisciple na ng cell leader? Walang nagpa-process dito, no? Sige, mamaya po lahat kayo a-attend ng SOL. Pati po ng starting up your new life. Grabe naman. Ang titipid nyo naman sa mga reactions nyo. Sige na nga, mag-move na tayo. Hana, remind me later. Alam nyo po, dahil process ang pinag-uusapan natin, naisip ko, yung mga factory. Alam niyo po yung mga factory. Sino po dito nag-work sa mga production company? Yeah. Dati pangarap ko din po yun. Tapos gusto ko din mag-Jollibee. Gusto ko talaga yung mag-ganyan. Tapos sisigaw ako ng, Ma'am, pa-void. Yung mga ganyan. Excited talaga ako doon. Pero sa iba ko tinawag ng Lord eh. Pero yan po yung process na ginagawa kapag nagpo-produce ng isang bagay. Tama po ba? Sa una, ginagawa is yung design. Do-drawing muna ano kayang itsura ng product ko. Diba? Tapos, sa kanila yon ima-manufacture. Gagawa na sila ng item mismo. Bubuuin, and then, kapag buo na, anong gagawin? Ite-test. Para saan yung testing? Para malaman kung gumagana. Diba? Ganun naman yung ginagawa sa testing eh. Kung gumagana at kung nasa-serve niya ang kanyang purpose. And then, iko-control na siya, saka siya ikakalat sa mga stores. Diba? Basic process ng manufacturing or ng mga production company. Amen? So dito sa mga company na to, alam niyo po kahit saan kayo magpunta sa mga businesses, sa mga production company, even sa work ko sa BPO, meron po kaming isang department doon na ang focus niya is i-ensure na yung mga product na binibigay or nire-release is in good condition. Ano pong tawag dun sa department na yon? Quality! Yan. Si Ate Lisa kasi nag-work sa production company. Quality. Quality control, quality assurance na department. Tama? Yun. Ang goal po ng quality is to ensure na ang bawat product na mapoproduce is papasa sa standards. Amen. Tama po ba? Yung walang na-skip na step sa production. Kasi pag kunyari, ang product nyo is delata, ganyan. Tapos na-skip nung delata yung isang step sa process, hindi nalagyan ng laman. Pero nalagyan ng takip. So ngayon, yung mga taga-quality, iisa-isahin nila yan. Napapanood ko yan sa YouTube eh. Pag wala kasi manood, ganyan pinapanood ko. Iniisa-isa nila yung mga lata, tapos titingnan kung may laman or wala. Tapos pag wala, anong ginagawa? Inaalis. Tinatapon. Diba? And this department needs to make sure na yung finished product nila is, kung hindi man identical, 99% kagaya nung kung ano yung unang pinlano nila sa kanilang design. Tama ba? Siyempre, pag gagawa ka ng product, yung resulta, ang gusto mo is kung anong pinlano mong gawin.
Tama ba? Alam nga namang plano mong gumawa ng tinapay, paglabas niyan, naging delata. Wala namang ganun, di ba? So yun yung goal ng quality. So ibig sabihin nun, kung ano yung pinlano sa umpisa, yun yung magiging outcome sa dulo. Tama ba? So medyo ano nyo na ba ang process natin? Kapag nag-uusapan. So after po ng process, yung favorite na part ko dyan, at ito yung pag-uusapan natin, yung number 4, which is testing. Yan. Sino po dito mga nasa process na? Oh, maganda po kayo kasi parating na po ang testing. Nako, excited po ba kayo sa testings? Alam nyo po, ang testings, they are performed to guarantee quality. Ang mga testings po ay ginagawa para masiguro na yung mga produkto, kalidad. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Quality ba? Quality. Quality naman, no? Amen, syempre. You are created, di ba? In the image of God. So quality yan. Oh, pasok ba sa standards ng mga mukha? Ay, huwag naman mukha. Yung buhay, kasi sa mukha hindi natin sure eh. So, pasok ba sa standards? Pasok. Oh, pwede nang i-deploy. Pwede na. Pwede nang i-send. Hindi pa. O sige, itetest pa kasi yan. Diba? Or, ang malala naman, baka need ibalik sa process. Kailangan ibalik, reject. Tingnan yung katabi yung mukha bang reject? Hindi. May yupe, di ba? O kaya, parang walang laman. Rejected. Nako. Di ba? Mukha ba yung skip sa process? O, sino po dito umattend na SOL? Sino dito yung kompleto ang attendance sa SOL? May mga kamay. Amen. Sino po yung bungal-bungal? 1, 3, hindi, remedial ko na lang. 1, 3, 5, mamaya, lesson 5 SOL 2. Tama ba? Hindi ko alam, hindi ko sure. 6, sino dito kompleto yung 6? Wala, kailangan ibalik sa process yung iba. Tayo dyan. Diba? Sino naman yung mga tumalikod na sa process? Next time na lang, next batch na lang po ako. Wala. Tibay talaga ng Powerhouse Church. Sige. So, ang topic po natin today is entitled The Test Process. So, medyo yung title natin. Pero, pag-usapan natin kung ano bang ibig sabihin yan. Test process. Yan. So, ang test process daw is the process of executing a program or part of a program with the intention of finding errors. Yan. Hinahanapan po ng mali. Sino po mahilig maghanap ng mali? Lakas ng amen. Yan may mga ganyang tao. Aminin po natin yan. Meron pong mga tao na naghahanap lang lagi ng mali. Diyan, mukhang bagay kayo sa quality control, no? So, pangalawa po, it involves a systematic approach to identify potential issues and to ensure na yung final deliverables meet or exceed the desired quality. Yon. On test process daw ay, eto pa, nag-identify ng defect. Huwag niyong titignan yung katabi niyo, grabe kayo. Huwag niyong tingnan, wala po yung mga defect. Nagva-validate ng functionality. Kinuha ko lang kasi sa Google eh. Try. Kayo na lang maghanap. So it involves careful planning and continuous improvement to ensure reliable and accurate results. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. We will talk about testings. Kung ano ba ang naidudulot ng testing. Alam niyo po ba yung mga testing? Mga pagsubok sa buhay. Yan. Sino po dito roading? Roading, may pinagdadaanan. Amen. Lahat po tayo may pinagdadaanan. At part po yan ng ating process. Okay? Sige. Meron akong i-share sa inyong story
Isa to sa mga classic stories in the Bible. Sino po nakakakilala sa mga Israelites? Amen. No, alam niyo po yung pinagdaanan nila. Ang pinagdaanan nila is sila po ay inalipin, skip na tayo, punta po tayo sa Egypt. Sila po ay inalipin ng Egypt. Ginawa sila talagang slave worker. Siguro, isa sila sa mga nagtayo ng mga pyramid. Ganyan yung nangyari sa kanila. Pero, syempre, ang Lord, gusto niyang i-save ang kanyang people. So, kinausap niya si Moses. Sabi niya kay Moses, Moses, i-gather mo yung mga tao. Sa araw na to, kayo ay aalis ng Egypt. Tatawid kayo ng river, ng Red Sea, at pupunta kayo sa Promised Land, which is Canaan. So, ganun yung nangyari. Ito po yung start ng kanilang salvation. So, in Exodus 13, 7 to 18, when Pharaoh let the people go, yun yung maganda dito eh. Parang medyo nawala sa isip yung Pharaoh, pinaalis. Sige na, umalis na kayo kasi ang nangyari kay Pharaoh, kung hindi nyo po alam, namatay po yung firstborn son ng Pharaoh dahil sa plague. So, ganun yung nangyari, pinaalis na siya. Alam nyo po, ito, may mga discovery ako sa story eh. Natuwa nga ako eh. Sabi dito, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, which was shorter. Dapat pala, ang way ng Israelites, aware naman kayo, 40 years ang inabot nila sa wilderness, di ba? Alam nyo naman yun, na 40 years silang nandun. Yung daan pala na dadaanan ng mga Israelites is shorter lang. As in, parang 40 days lang. O mas maikli pa sa 40 days. Kaya lang, hindi sila dinaan ng Lord doon kasi ang mangyayari, sasalubungin nila yung Philistines, which is yung main enemy ng mga Israelites. Makakasalubong nila. So ang mangyayari, imbis na sila ay ma-save, mauubos lang silang lahat kasi magigera lang sila at hindi sila ready. So sabi ng Lord dyan, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Pipiliin bumalik. So God led the people around the desert. Ito na yung wilderness. Pinaikot lang ng konti. Sige, ikot kayo dito. Hanap tayo ng ibang daan. Pumunta sila sa disyerto, papunta sa Red Sea. And then the Israelite went up out of Egypt ready for battle. So ito yung time na sila ay sinave ng Panginoon. Okay? So punta na tayo dun sa medyo ano-ano na. Sa testing part. Ito na. Nung sila ay nasa wilderness na, so sila po ay talagang grabe po ang mga Israelites. Grabe po ang galit ng Panginoon sa mga taga-Israel. Noong time na yon, kasi sobrang demanding po nila. Sila na nga yung iniligtas, pinalaya to slavery. Sila pa yung nagre-reklamo na, Lord, sana hindi mo na lang kami inalis doon. Magugutom lang naman pala kami dito. Ganun talaga yung mga linyahan nila nun. And noong time na yan, sila po ay uhaw na. So si Lord, ang ginawa niya, eto. Sabi, the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Ayan na, tinetest na ng Lord. So He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right, and if you pay attention, I will not bring any of the diseases I brought on the Egyptians. Testing number 1. Pangalawa, eto, hindi ko na nilahat kasi sobrang dami pong testing ng Lord sa Israelites. The Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Ito na yung gutom na sila. Naglaglag po ang Lord ng mga tinapay from langit. Sabi dyan, the people are to go out each day and gather enough for the day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. And unfortunately, they failed the testing kasi yung mga Israelites po ay parang patay gutom nung time na yon. Sabi ng Lord, wag daw magtabi. Sabi dyan, wag magtabi. Enough lang for the day. Sila sobrang gutom nila, inimbak nila yung mga tinapay. Pagising nila kinaumagahan, puro uod na siya. At galit na galit po ang Panginoon nung time na yon. So yan yung testing na part ng Israelites. At dito, hindi, tama. So testing plays a key role in ensuring the success of our faith. Alam niyo po ba kung bakit tinest ng Lord ang mga Israelites? Kasi gusto niyang mapatunayan, gusto masigurado ng Lord if they truly believe in Him. Kasi syempre, di ba,
okay naman yung buhay nila dun eh. Although inaalipin sila, nakakakain sila ng tama, nakakatulog naman sila, may tinitirhan sila. Tapos sasabihin mo bigla, o sige umalis kayo dyan, dadaling ko kayo sa somewhere better na lugar. So kung ikaw ba maniniwala ka agad-agad? Hindi, di ba? Parang bakas kami yan Baka hindi totoo yung sinasabi mo. Pero, yun yung gusto maano ng Lord. Masigurado niya na itong mga tao na to ay totoong naniniwala sa Kanya. That's why, tinest po ng Panginoon ang mga Israelites. So, puntahan natin yung susunod. In Numbers 14:29-35, medyo malala na po yung galit ng Lord dito. Basahin po natin to. So, not one of you will enter the land. Ito na. Ito po yung time na sila ay years na nasa wilderness. Paikot-ikot lang sila sa desyerto na 40 days lang sana, tapos na, pero dahil ginalit nila ang Panginoon, pinaikot-ikot sila ng Lord doon na inabot ng 40 years. Ito po yun. Sabi dyan, no one will enter the land. Grabe, no? Except Caleb and Joshua. As for your children that you said would be taken as plunder, I will bring them in to enjoy the land you have rejected. Ang nangyari po dito, sila Moses at ang friends and generation ni Moses, nagkaroon na sila ng mga anak. 40 years 40 years na. So ang ginawa ng Panginoon, lahat ng mga kaidara ni Moses, hindi makakapasok sa Israel, lahat lang ng mga anak ang mag-e-enjoy ng promised land. Grabe, no? Grabe yon. Tapos sabay, eto na, sabi dyan, as for your children, I will bring them to enjoy the land you rejected. But as for you, ito yung mga pasaway na makukulit, matitigas ang ulong Israelites. Sabi dyan, your bodies will fall in this wilderness. Your children will be shepherds here for 40 years, suffering for your unfaithfulness until the last of your bodies lies in the wilderness. For 40 years, kaya pala 40 years, each year, or 1 year for each of the 40 days you explored the land. You will suffer for your sins and know what it's like to have me against you. Dahil finail or bumagsak ang Israelites sa kanilang mga testings, imbes na yung kaligtasan na haharapin nila sa promised land, namatay sila during the process. Huwag naman po sana tayong umabot doon, no? Na habang tinetest tayo ng Lord, dahil paulit-ulit nating ibinagsak, we died in the wilderness at hindi po natin na-reach ang promises ng ating Panginoon. Nung sila po ay dinala ng Lord sa wilderness, ang goal po ng Panginoon is iligtas sila. Wala pong plano ang Lord patayin sila doon sa wilderness. Wala, sa disyerto, wala. Wala pong plano ang Panginoon doon. Ang plano niya is idaan lang sila saglit para makarating sila sa lupang pangako. Diba? Hindi po sila planong parusahan ng Lord. Nangyari na lang po yun dahil they keep on failing the testings. And it can happen to every one of us. Maaari po yung mangyari sa atin. The Lord has so many promises for you and for your life, for your family, and to the next generations to come. Kaya lang, dahil we keep on failing, balik po tayo sa process, pabalik-balik, ikot-ikot, until hindi na po natin nakuha yung mga promises ng Panginoon. Buti nga dito, yung children pa nila, pinayagan pa ng Lord na mag-enjoy. Hindi sila totally winipe out. Diba? So, ngayon, so ito po yung nangyari, ito yung journey or yung process ng mga Israelites. Una, they were saved. Ganda sana ng journey nila eh. They were tested sa kalagitnaan ng kanilang journey. And the reason why they were tested, because God wants to purify them. Gusto niyang alisin yung mga hindi dapat. Para yung papasok lang sa promised land ay yung mga totoong naniniwala sa Panginoon. Alam niyo po, testing place, a key role in ensuring the success of our faith. Malaki po talaga ang role ng mga pagsubok sa buhay. Kung bakit yan nandyan? Dahil ang goal po ng Lord is to purify us so we can enter His promised land.
Sige, dalawang bagay po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. 2 reasons why God tests His people. Number 1 po is preparation. Yan. Nakita nyo ba kung anong nangyari after salvation? Ano nangyari? Nagkaroon ng testings. Yan. Alam nyo po, sa buhay nating mga Kristiyano at naniniwala sa Panginoon, lahat po tayo ay idadaan ng Lord sa testing. Katulad nung kanina, ng example natin, sa product ng mga companies, diba? Lahat po yan ay kailangan dumaan sa testing. Sabi ko sa inyo kanina, dun sa anong tawag doon? Definition ng testing process. Diba? Kailangan hanapan ng mali. Kailangan i-ensure na yung lumalabas na produkto, quality. At ganun din po ang plano ng Lord sa atin. Gusto niya magkaroon po tayo ng quality life. Gusto niya pong masiguro na tayo ay in good condition. Wala po tayong mga defect. Ito din po yung part, sino po dito yung nung nakilala niyo po yung Panginoon, na biglang humirap yung buhay? No. Ako na-experience ko po yan. Yung kung kailan ka naglingkod at talagang sumuko sa Panginoon, biglang parang, hala Lord, biglang napatigil ako sa pag-aaral, biglang nawala ng work si Mami sa Japan. Ganun yung mga nangyari. As in talagang sabi ko, Lord, ito ba? Tanda ko pa po yun ng time na wala kasi kaming kuryente, nando kami sa bahay ng mga kapatid ko. Tapos parang almost 2 days na kami hindi kumakain, ganun yung moment. Tapos nagtanong na ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ganito ba yung buhay na gusto mong maranasan ko nung tinanggap kita? Pero sabi ko, hala, mali pala ako. Binawi ko naman agad. Pero umabot na ako dun sa ganung point at tinanong ko na yung Panginoon. Alam niyo kung bakit? Yung pala yung testing part. Grabe, no? Kasi niligtas na ako ng Panginoon eh. O, tinanggap ko na si Lord. Yes. O, save na ako. Punta na ako ng langit. Tinanggap ko na siya as my Savior. Pero after saving, meron palang testings. Yun ang hindi ko napaghandaan. Grabe, no? Hindi rin po yun in-expect ng mga Israelites. Nung sila po ay niligtas from Egypt, happy-happy sila. Nakalaya kami. Pupunta kami sa lugar na pinangako ng Panginoon, pero hindi nila alam, pagsubok pala ang kakaharapin nila on their way to the promised land. Alam niyo po, ang goal ng Lord is to process you. Palayain po tayo sa pagkakatali po ng sin. Yan po yung goal niya. Kaya po niya tayo tinetest. And syempre, pine-prepare po tayo ng Panginoon. Inihahanda niya po tayo at para maging tayo po yung person that God called you to be. Kasi syempre, di ba, kung ikaw, papamanahan mo ba yung isa mong anak ng sobrang dami mong yaman, tapos yung anak mo nakikita mo hindi ready, nagwawaldas lang ng pera, nagsusugal, nagiinom, nagbibisyo-bisyo lang, sa tingin mo, ibibigay mo yung mana mo? Hindi. Bakit? Kasi sayang. So the Lord wants to prepare us para pag binigay niya yung promises niya sa atin, hindi masasayang. Gusto niya po na ihanda tayo dun sa mga pangako, sa mga blessings na ni-ready niya na para sa atin. Nakahanda na po. Kukunin mo na lang. Kaya lang po, hindi pa po kasi tayo ready to receive His promises. Alam niyo po, testings po ay mahirap. Amen ba? Sino po dito ngayon tinetest ng Lord sa kanyang buhay? Kanya-kanya tayong testing no? Kanya-kanya. Iba-ibang level yan. Kung ano pong kakayanan yung i-handle, yun po ang ibibigay ng Lord sa inyo. Pero lahat po tayo, alam ko, ay tinetest ng Panginoon. At wala pong test na madali. Amen ba? Lahat po tayo siguro naging estudyante, no? O di ba, wala pong test na madali. Meron bang ganun, isusulat mo lang yung pangalan mo, pasa ka na. Wala pong ganun. Di ba? Kailangan mo pang mag-aral, kailangan mo pang mag-review, magpuyat, para lang maipasa. Ama? Wala pong pagsubok na madali kasi hindi po yan pagsubok. Ano po susubukin sa iyo? O, 'di ba, kung paano ka mag-enjoy? Hindi po ganoon. Sinusubok po yan para matest kung kaya mo ba ang i-handle ang buhay. I-handle yung promises ng Lord. 'Di ba? At alam niyo po, mahirap po talaga yan. No? Sa mga pinagdadaanan po natin, alam niyo, kung i-compare niyo nga yung mga pinagdaanan niyo noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang dali eh. Diba? Ang dali. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, parang biglang lalong humirap yung buhay, Lord. Diba? Parang ganun eh. So ngayon tayo, natetempt na balik na lang ako sa dati. Diba? Yun yung fear ng Lord kanina.
Sabi niya, ayokong idaan sila sa Philistines. Kasi, if they face war, anong sabi? They might change their minds and return to Egypt. Kasi baka pag nahirapan ang Israelites, piliing bumalik. Sino po dito yung pag nahihirapan, pinipili na lang, ayoko na mag-church, kailangan mag-cell group, kailangan pang mag-process, kailangan pang umatid ng midweek. Ayoko na, nung buhay naman dati, okay naman ako. Doon na lang ulit ako sa dati. Diba, matetempt ka talaga eh. Sa hirap ng testings, mas pipiliin mo na lang na, ayoko na nga mag-church, ganyan na pala mangyayari. Naisip niyo po ba yan? Wag naman sana, no? Wag naman po sana. Matetempt po kasi talaga kayo kung paano yung, pas pipiliin nyo na lang yung relationship nyo noon, yung trabaho nyo noon na hindi ka nakakapag-church, yung lugar, diba? Yung way of life, yung mga kasalanan natin, parang hindi natin mabitawan, niyakap na lang natin, di ba? Ganyan na lang, pinili na lang nating yakapin kaysa bitawan. Alam niyo po, hindi yun dahil sa madali eh. Alam niyo kung bakit mas pinipili ng iba na bumalik? Kasi yun po yung familiar. Hindi po natin kaya kasi minsan i-accept yung change. Lalo na kapag magre-require ng hirap, mas pipiliin po natin balikan kung ano yung nakasanayan na. No? Paano familiar? Familiar na kasi yung dating ikaw, wala ka nang gagawing adjustments. Diba? Ang dali eh. Babalik lang ako sa pagiging makasalanan, okay na ako, wala na akong problema. Hindi na ako magbabasa ng Bible, hindi na ako mag-SOL, hindi na ako mag-EGR, wala kang gagawin. Madali. Pero ang testings po kasi talaga, ay hindi po yan magiging komportable kailanman. Agree po ba kayo? Wala pong testings na comfortable ka lang, wala pong ganong test. Diba? Even yung test ng dugo, pag kinukunan ka, mahihimatay nga ako pag tinuturukan ako eh. Diba? Yung mga ganong testing, or kahit yung exams lang, basic test, mahirap po talaga. And alam nyo, testings will never be comfortable because it is designed to be temporary. Temporary lang po kasi dapat yan eh. Hindi po yan dapat parang ginawang lifestyle. Hindi po yan dapat permanent. Diba? Kagaya po ng Israelites, pinadaan lang po sila doon ng Panginoon. 40 days lang, dapat wala ka na dyan. Eh kaya lang, dahil nga patuloy po natin binabagsak ang test, bumabalik lang po tayo ng bumabalik sa umpisa hanggat hindi po natin yan naipapasa. Ganun lang po ng ganun ang mangyayari dyan. So anong ibig sabihin yan? Sabi nyo kanina, pinoproseso ka pa, di ba? Amen pa kayo, I'm in process, under process ako. So yung testings na dinadaanan mo ngayon, ang ilagay mo sa isip mo, hindi pa yan yung destination mo. Panandalian lang yan, lilipas din yan, at darating ka din sa pinangako ng Panginoon para sa'yo. Kaya lang yung iba po kasi ang gusto, tinambayan na, di ba? Lagi naalala ko yung kay Joe eh. Sabi doon, yung problema, dinadaanan lang yan, hindi yan tinatambayan. Amen, di ba? Totoo naman eh. Ang goal ng Lord sa kanila, sa Israelites, 40 days, dumaan kayo dyan. Pagkatapos niyan, promised land. Eh wala. Di ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, panandalian lang yan. Oh. Sino po dito may problema na 40 years nyo na pong pinoproblema? Wala no? Wala naman, di ba? O sino yung may problema nung isang araw ngayon resolved na? Amen. Bayad na? Bayad na! Di ba? Oh. Putol na. Ay, grabe naman. At least, tapos na. Naputol na eh. Panibagong problema, babayaran mo naman. Pero ang problema po is meant to be just temporary. Pansamantala lang po yan, lilipas din po lahat ng yan. Lahat ng testings, matatapos din po yan. Sa school nga, ang testing, isang oras lang, kailangan tapusin mo na 100 items. O, di ba? Pero, mahirap. Mahirap. Matatapos. Iba nga lang yung resulta. Ikaw na bahala dyan kung may pasaboy or hindi. Pero, sigurado po yan, matatapos po yan. Amen? Diba? Sabi ko sa inyo, testing po is designed to be temporary. Huwag kayong magalit sa Panginoon kung kayo patuloy. Lord naman, di natatapos yung pagsubok. Kakapasa ko lang nitong isa, meron na naman ulit. The Lord wants to prepare you kasi.
He wants you to be ready to receive His blessings, His promises. Pray ka ng pray eh. Ang dami mong pinagpe-pray eh. Sabi mo, Lord, bigyan niyo ako ng maraming pera, bigyan niyo ako maraming bahay. Pero nung sinubukan ng Lord, kung ready ka ba na i-accept yon o ano, Lord, ang hirap, ayoko na. O di wala ding bahay. Wala ding blessing. O di mo maipasa eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Diba? Basic lang naman ang logic ng ng blessing ng Panginoon. Though His blessings are available to everyone, at gusto niya talagang ibigay yan, pero syempre gusto niya ready ka para i-accept yan. Ganun po ang ng Lord. Diba? Yung preparation po para sa Israelites na good for 40 days, dahil they keep on failing, na-extend to 40 years. Sino po gusto ma-extend ng 40 years? Oo, wag naman. Grabe naman kayo. Sabi mo, 4 days lang, Lord. 4 days lang po tayo sa problem. Diba? So, yan. Meron po ba kayong kilalang ganyan, pabalik-balik sa testings? Hindi maipasa-pasa yung pagsubok. Alam niyo, same problem. Ito, baka may mga cell leader na makarelate. Meron ba kayong mga cell members na na may problema, lumapit sa'yo, umiiyak? Hirap po kasi, hindi ko po talaga kaya. Tulungan niyo naman po ako. Tinulungan mo. Ito na, okay na tayo ha, resolve na tayo. Tapos after 2 weeks, bumalik. Iiyak na naman. Ate, kasi kami na ulit. Tapos, maya-maya, lumapit na naman. Ate, nag-iwalay na naman kami. Di maipasa-pasa yung pagsubok. Pabalik-balik. Diba? Tinetest ka ng Lord. Mag-tights ka na. Hindi mo maipasa. Susubukin ka ng Lord, gigipitin kita. Kala mo, ayaw mo ako unahin gipit ka ngayong month. Hindi mo na-realize. Testing pala ng Lord yon. Akala mo, ina-strengthen ng Lord ang faith ko. Ganun yung akala mo eh. Diba? Sinusubok ng Lord para mas lalong mag-level up. Yung pala, gusto lang ng Lord mag-tights ka. Hindi mo pa rin nagawa. Gipit ka ulit next month. Kala mo hanggat hindi mo yan naipapasa, balik-balik ka lang dyan. Diba? Alam mo yung tipong ginawa na ng Lord lahat ng klase ng miracle, signs and wonders na kaya niyang ibigay sa'yo, hindi mo pa rin maipasa yung problema. Meron po ba tayong kilalang ganyan? Ay! Naku, huwag niyo po siyang tingnan. So yung proseso po ng Lord, imbis na 40 days, nagiging 40 years. Gusto niyo po bang tumagal yung pagsubok ng buhay? Nakakapagod po yan. Nakakapagod yan, nakakasawa po yan, nakakaiyak, matutuyot ka, nakakaiyak sa problema mo, hindi mo pa rin maipasa. Napakahirap po niyan. At ang Lord po kasi, hindi po siya titigil hanggat hindi po tayo nagiging ready. Ang ibig sabihin po noon, hanggat hindi po tayo nagiging ready, itetest ka lang ng Panginoon hanggang maging ready ka na sa kanyang mga pagpapala. So the test will keep on coming hanggat hindi po tayo nagiging handa. Point number 1, diba? Preparation. Huwag po kayo magalit, hindi po yan punishment. Yan po ay preparation. Yun po yung ilagay nyo sa isip nyo. Baka sabihin nyo, parusa ko to sa kasalanan na nagawa ko nung kabataan ko. Parusa ko to nung nagawa ko nung dalaga pa ako. Ngayon, pinagsisisihan ko yung anak ko. Hindi po ganon. Hindi po yan punishment. Yan po ay preparation. Okay? So, kung gusto po natin makarating agad sa mga pangako ng Panginoon, magpa-process na po tayo. Sino po dito magpapaprocess na sa Lord? Uy, lumakas na. Yes. Lista nyo yan sa SOL. Lista yan sa starting up. Diba? Ipasa na po natin agad ang mga testings. Huwag na po nating patagalin pa. Kasi kayo din po ang mahihirapan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ipasa na ang test. Sa kabila, sabihin mo, magpa-process ka na. Dito naman papasok. Ito, yan. So testing is where God prepares you for the promise that He has given you. Preparation. Paghahanda. Diba, lagi yung sinasabi ni Pastor Alan, kung ikaw ba nanalo, kung meron kang 10 million ngayon, nasa church ka ba? Wala. Nasaan ka? Nagsasamgyup. 24 hours to, walang pipigil sa akin. Wala. Hindi naman ganun. Parang, kayo na, dream. No? Siguro nasa ibang bansa ako ngayon, nagdi-Disneyland ako ngayon. Hindi, syempre.
Kaya tayo nire-ready ng Lord dahil sa mga ganong thinking, ganong mindset. Baka kasi hindi po tayo handa. And saan nga po ang ating original destination? Sa wilderness. Gusto nyo talaga sa wilderness, ha? Sa promised land. Yung promised land po, ano na lang yan ngayon eh. Parang, ano tawag dyan? Hindi na po tayong totoong may pupuntahan tayong lugar, ha? Hindi na po yung ganun ngayon. Yung promised land po is parang nandyan yung mga pangako ng ating Panginoon. Parang stage ng ating buhay kung saan aanihin mo na yung mga blessings ng Lord para sa'yo. Amen? Amen. Sige, nalagpasan ko yung point number 2. Ayan, point number 2, purification. So kanina, hinahanda tayo ng Lord, pine-prepare. Diba? Pero sabi dun sa test process natin, hinahanapan ng mga defect, hinahanapan ng error, tinetest ang functionality, tinitingnan kung gumagana, tinitingnan kung in good condition. Diba? Dito napapasok si purification. So another reason why God wants to test you, it is because He wants to purify you. Purify. So He wants to remove the impurities. Ano po ba yung mga impurities? Mga kasalanan po nating hindi nating mabitawan. At sa pagpoproseso po ng Lord sa atin, inaalis niya po yan isa-isa. One at a time yan. Wala pong yung paggising mo kinabukasan, totally new person ka na. Wala pong ganon. Diba? Akala ng iba, pag naka-EGR ako, wala na akong kasalanan, hindi na ako magkakasalanan ulit. Hindi po yung ganun. Bukas din. Habang nag-EGR din. Habang nag-EGR ka pa lang, meron na yan agad. Diba? Inaalis po yung bad habits, inaalis po yung strongholds, inaalis po yung mga bagay na naging lifestyle mo na pero mali. Aalisin po yan ng Lord. Diba? Sa mga ganitong panahon natin, gustong bumalik sa dating buhay eh. Yung kapag tinetear na ng Lord yung mga kasalanan tapos hindi natin kayang bitawan. Alam nyo, meron tayong pag-aaralang story. Alam ko kilala nyo to. Kilala nyo po ba si Lot? Si Lot? Sino siya? Hindi nyo kilala. Niloloko nyo ako. Sino si Lot? Siya po ay pamangkin ni Abraham. Okay? At si Lot po ay merong asawa. So ang nangyari, nung si Abraham po at si Lot, so parang sila yung dalawang leader kasi ng Israelites nung time na yon, or nung grupo ni Abraham, parang nagkakagulo sila, parang merong mga conflict kasi sobrang dami na nila. So nag-uusap tong si Abraham at si Lot, sabi niya parang kailangan na nating mag-part ways, kailangan na nating mag-separate ng group kasi nagkakagulo na. So sige, sabi ni Abraham, kung yun ang makakaputi, edi go. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ni Abraham, sige pumili ka. Dito ka pupunta o dito ka pupunta? Pinauna niyang pinapili si Lot. So si Lot, ang pinili niya, alam niyo kung ano? Sodom and Gomorrah ang pinili niya. Pero nung time naman na yon ay hindi pa ganun kasama ang Sodom. Doon siya pumunta, si Abraham, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Tanungin ko na mamaya. Doon siya nagpunta, tapos okay naman sila parehas. Eto na, dahil si Lot, doon nakatira sa Sodom and Gomorrah, at ang nangyari po sa Sodom is parang the wickedest. Ano ba yun? Hindi ko alam yung higher level. The most wicked, country on earth nung time na yon. Ang ginawa po ng Lord, plano niya pong gunawin ang Sodom and Gomorrah by fire. Ang ginawa niya, nagpalaglag siya ng mga meteor sa Sodom and Gomorrah. Grabe ang ginawa ng Lord doon. Doon nakatira doon si Lot. So syempre si Lord, katulad nga nung kanina, He wants to save Lot. So ang ginawa ni Lord, nagpadala siya ng mga angels sa bahay ni Lot. Grabe po itong story na to. Napakinggan ko to one time sa radio, parang audio Bible. Nakakatawa po. Ay, hindi. Nakakatawa kasi merong may mga conversation. Nakakatawa, tapos may effects pa. Tapos intense po kasi yung story nito kasi nung dumating yung mga angels sa bahay ni Lot, sinabi niya yung message na, Lot, kailangan niyo mag-ready kasi gugunawin na ng Lord itong lugar na to. Tapos nung nalaman ng mga taga Sodom and Gomorrah na may mga angels doon,
or may visitor, ang gusto nilang gawin, gusto nilang rapein yung mga angels. Ganun kalala ang Sodom and Gomorrah. Tapos kinakatok na nila yung bahay ni Lot. Tapos nakatakas sila sa back door. Sabi ng angel sa kanya, eto na yon. So when he nag-hesitate pa si Lot. Oh, imagine niyo, ayaw pang umalis kasi nga familiar. The man grasped his hands and the hands of his wife. Kinuha niya yung asawa niya. And yung dalawang daughter. And led them safely out of the city. For the Lord was merciful to them. So as soon as they had brought them out, one of them said, eto po ang instruction, flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains. Ganyan, forward tayo. So then the Lord overthrew the cities and the entire plain, destroying all living things in the city. And also the vegetation on the land. Kaya lang po, yung asawa po ni Lot, hindi nakinig. Ito pong ginawa niya. But Lot's wife looked back and he became a pillar of salt. Naging asin po siya. Grabe, no? Yung asawa mo naging asin. Uy, lifetime supply yan. Diba? Pero grabe naman, pag yung asawa mo, nakita mo naging asin. Huwag naman sana. Lord, wag. Alam nyo po, dito sa story na to, nung time na to, the Lord is trying to save Lot and his family. Pumasok na naman yung salvation, di ba? Sinesave ng Lord. And ang instruction, wag kang lilingon pabalik. Pero yung asawa ni Lot, lumingon. Alam nyo po, church, ang kaligtasan po ay binigay ng Lord para po sa ating lahat. Amen? Available po yan to everyone. And Jesus already saved us from being destroyed. Niligtas na po tayo ni Jesus. Ngayon po, ay dinadaan na po tayo sa proseso para ma-prepare at ma-purify para sa pagbabalik niya, ready po tayo. Pero kung magiging kagaya po tayo ng asawa po ni Lot, na patuloy po tayong lilingon sa ating nakaraan, sa dating po nating buhay, sa dating mga kasalanan na hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin ma-let go at pipiliin po natin bumalik sa kung paano tayo noon, magiging asin po kayo. Pambudbud sa mga ulam. Ganyan mong gagawin sa atin. Diba? Kung yung buhay na yan, tinatry ng Lord na iligtas, ikaw naman, bumabalik sa kasalanan, wala na tayo magagawa dyan. Diba? The Lord is trying to save you. The Lord wants to deliver you from sin. Kaya lang, hindi po tayo maging ready, hindi po tayo nagpapaprocess, lingon pa tayo ng lingon. Ang nangyayari po tuloy, patuloy na namumuhay sa kasalanan. Patuloy lang din po ang testings. Hanggang ang ending, hindi na nakuha ang pangako ng Panginoon. Sayang, si Lot. Alam niyo po nangyari kay Lot? Nag-reconcile sila ni Abraham. Bumalik siya kay Abraham noong time na yon. Kaya lang, wala na siyang asawa. Diba? The problem with us, people, nililigtas tayo ng Panginoon, pero we keep on looking back. Parang, ang saya dati siguro, kung wala ako sa church, ngayon, naggagala ako. Mga ganun pa yun. Meron ka pang ganung regrets, no? Parang hindi ka pa masaya na naligtas ka ng Panginoon. Parang, siguro kung hindi ako sa church, wala ako sa midweek service, natutulog sana ako ngayon. Sige, keep on looking back. Diba? Kaya hindi rin po matapos-tapos ang purification process. Alam nyo, para po tayong maruming tubig Ganyan po yung buhay natin, para po tayong maruming tubig na ipinaprocess para mainom. Sige, Kuya Ari, ilang stage ang purification? 21, grabe. Ang dami. Papaikot-paikutin yung tubig, 'di ba? Galing sa ilalim ng lupa, paikot-ikutin hanggang sa maging drinkable. Parang ganun po yung buhay mo. Dumi, ang dumi ng buhay natin, daming kasalanan. Tapos, ipupurify ng Lord. Grabe, 21 stages of purification. Ang dami, no? Ganun karaming testings. Para matanggal yung mga dumi hanggang sa maging ready na para inumin. Ganun po yun Nililinis ng Lord yung buhay natin para maging ready po tayo. Para i-meet ang Panginoon.
Diba? Ay, anong ginagawa pag hindi pa rin malinis? Tinikman yung tubig. Hindi sa kanila yun, sa iba, baka sa iba. Tinikman yung tubig, nasa kalawang. Anong gagawin? Bukod sa itatapon, ulitin ang process. Padaanin ulit. Balik-balik sa testing. Lamog na lamog ka na. Diba? Parang gumagawa ng burger. Ano yung gumagawa ng burger? Diba? Ang burger, pag bumili ka ng karne, hindi mo naman itatapal yan sa burger ng buo. Anong gagawin? Ginigiling. Sabi ni Pastor Alan, 'di ba? Embrace the grind. Iga-grind ka ngayon ng Lord, 'di ba? Hanggang sa madurog ka na madurog. Kaya lang, hindi ka pa rin madurog-durog, tibay nung karne mo. Tigas. Parang ano ba 'yan? Tinadtad ka na, giniling ka na, wala pa din, tinapakan ka. Hindi pa rin nadurog-durog, hindi ka maging patty. Tigas, kukulit. Ang gagawin sa'yo ng Lord, ibabalik ka dun ulit sa gilingan. Magiling ka ngayon ulit dyan. Ikaw lang din po ang mahihirapan. Diba? Pagpabalik-balik. We need to be renewed and purified before we enter the promised land. So dito po ako magtatapos sa dalawang verse na ito. Una is 1 Peter 1:7. Sabi ng Lord, these trials are only to test your faith. Again, hindi po yan parusa. Okay? Ang trials are only part of the process which is to test your faith. Okay? To see whether you are strong and pure. It is being tested as fire tests gold and purifies it, and your faith is far more precious to God than gold. So if your faith remains, if your faith remains strong after being tried in the test tube of fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day of His return. If your faith remains strong. Yung mga testing po ba ng buhay natin, tumitibay po ba ang ating mga faith? O lalo lang ng pinapahina at lalo hanggang sa tuluyan mawala? Hindi naman, no? Eto pa, sige, meron pa po tayong isang verse. Psalm 66, 10-12. Sabi dyan, for you, God, you tested us. You refined us like silver. You brought us into prison. Grabe. And you laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water. But, the promise of the Lord, eto, you brought us to a place of abundance. Ang pinapakita po dyan ng Lord is after all trials and testings, darating po ang pangako ng Panginoon. If your faith remains strong after trials. Diba? God wants to develop your character. He wants to strengthen your faith. He wants to free you from sin. Diba? Para mangyari yun, idadaan niya po talaga tayo sa testings kasi hindi po pwedeng gisingin ka niya ng bagong tao ka na. And when the process is complete, and if you stay faithful sa Panginoon, you'll be ready to take and hold the promises of God. When you stay faithful. Diba? Tinetest po tayo ng Lord kasi gusto niyang tumibay ka, hindi para parusahan at ilayo ka sa Kanya. Hindi po yun ang goal ng Lord. At wala pong exempted sa process ng Panginoon. Lahat po ng niligtas niya ay Kanyang tinetest to ensure if you really belong to Him. Diba? Sabi nga ng isang quote God doesn't, call the perfect people, but He perfects the ones He called. Aayusin po ng Lord ang ating buhay. Ipoproseso po ng Diyos ang ating mga buhay. Diba? And sabi pa dito, only those who let God process them are the ones who will be purified. Huwag po tayong bumitaw sa proseso. Huwag po nating sukuan ang mga testings. Panandalian lang po yan. Lilipas din po lahat ng mga pagsubok na yan. Ang kailangan lang po, ipasa, tibayan, galingan sa mga testings at mas lalong lumapit sa Panginoon. Don't let this testing stop you from pursuing God and His promises.
So tayo po bang lahat ay ipapasa na ang mga test? Amen? Magpapaprocess? Amen. Kasi paglabas po nyo dyan, quality na kayo. Quality Christian na. Quality life din po ang ibibigay ng Lord sa inyo after nyan. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon aming Diyos, Lord God, salamat Panginoon sa reminder, Lord God, that these trials, Panginoon, are not here, Lord God, Panginoon, to punish us, but Lord, to test our faith, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na mas maging matibay, Lord God, when it comes to our decision, with our mindset, Panginoon, the way we act, the way we say things, Lord, and react to these trials, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na mamuhay sa salita mo, Panginoon. And bigyan mo kami ng hope, Lord God, that all these trials will come to an end, Panginoon, at darating yung mga pangako mo para sa amin, Panginoon. Lord, let these words, Lord God, change us, Lord. Tulungan mo ang aming mga buhay, Lord God, na patuloy binibigay sa iyo, Panginoon, para mas lalong magamit mo, Panginoon. And Lord, hindi po kami matatakot na magpabago, Lord God. Hindi kami matatakot na magpaproseso sa iyo, Lord, but we know, because we know, Lord God, that your goal, Lord God, is to test us, Panginoon, and to strengthen us. Purify us, Lord God, so we can be better Christians, Lord God, after ng lahat ng ito. Lord, salamat sa lahat ng iyong mga salita. Salamat sa lahat ng iyong pangako. Salamat sa mga testings, Lord God, na patuloy mong binibigay sa amin. And salamat, Lord, for the strength, the faith, the blessings, Lord, na kasama ng mga testings na ito. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng mga glory, Lord God, Lord, because we know that you are our God. So Lord, kami po ay patuloy na maniniwala at magtitiwala, Panginoon, sa iyong plano. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos. The question of life is not how long or how short we lived. But the question is, are we able to accomplish the main and real purpose of life? Siyempre, maraming gusto mabuhay ng matagal. Tama po ba? No. Ito tanong, bakit mo gusto mabuhay ng matagal? No? May sale kasi next week. Bakit mo gusto? Sige, damputin mo na. Iyak ka pa eh. Bakit mo gusto mabuhay ng matagal? One of the main purpose is because we enjoy life. One of the main purpose is we enjoy life. Kaya gusto natin mabuhay ng matagal. We enjoy the company of our loved ones. Amen. No? Yung makita mo pa yung mga apo mo. Tama. Maka-attend ka pa dun sa kasal ng apo mo. Maka-attend ka pa sa kasal ng apo mo sa tuhod. Apo mo sa talampakan, gusto mo pa umattend? O suko ka na? Bakit mo gusto mabuhay na matagal? Alam niyo po, sabi nga, it's not how long or short. Sa totoo lang, nung pinanganak tayo, binigyan na tayo ng Panginoon ng sukat na oras kung kailan niya babawiin ang pahiram na buhay. No? Yan ang isang siguradong bagay na darating sa bawat isa. Ang bawiin ng pahiram na buhay na to kasi pahiram lang naman to eh. Saglit lang. Kaya lang, maraming tao nabubuhay sa mundong ibabaw as if ang buhay hindi pahiram, parang forever. Amen? Nasa totoo lang, ang ginagawa natin, marami tayong investments and efforts na ginagawa
to prolong life. Amen? No? Bakit mo gusto ng ano? Lahat ba tayo gusto ng mas maraming pera? Yung gusto, say amen. Siyempre, bakit? Di ba? Kasi yung mas masarap na pagkain, mas mahal. Tama po ba? Mas mahal. Yung mas magandang hotel accommodation, mas mahal. Yung mas magandang cellphone, mas mahal. Yung mas magandang asawa, mahal ang maintenance. Mahal maintenance niyan. Pag hindi mo maintenance yan, parang kotse din yan. Maluluma rin yan, kapatid. Amen? Kaya alam nyo, hindi, sa pag-aasawa, kidding aside, kung pinakasalan mo yan dahil sa ganda, naku po, may expiration yan. Amen? Pero nga, kung gusto mong ma-maintain, mahal yan. No? Si Jessa, niya si Jessa. Iyan, laging ginaganon yung buhok. Mukhang mahal ang pagkaka-reband. Siya na lang ang yung reband nung December hanggang ngayon. Effective pa. Yung iba, lumipas na eh. Amen? Marami tayong ginagawa to prolong life, longevity, beauty. As if mananatili tayo rito, no? Kaya mo gusto ng mas maraming pera para pag nagkasakit ka, may pambili ka ng gamot. Tama po ba? Kung sakaling magkasakit ka, may pambayad ka sa ospital. May pambili ka ng vitamins. Because we believe this can help us to prolong life. Alam niyo yung mga aircon natin, yung nagme-maintain niya, kaibigan ko. Meron siyang asawa in his 40s. Never nagsigarilyo in her life. Walang nagsisigarilyo sa bahay. Tapos one day, na-discover nila, meron na siyang stage 4 cancer of the lungs. Amen? Testing. Hindi po natin alam kung gaano katagal ang buhay. Ngayon, ito tanong, nagawa mo na ba yung dapat mo gawin? Ilang taon si Jesus Christ nang mamatay? Pompiyang 3. Huwag niyong tatayaan, baka akala niyo. Yun na yung sign, Lord. 33. Bata. Batang-bata. Pero okay na siya mamatay. Bakit? Nagawa niya na yung dapat niya gawin. Kaya ang sabi niya nung nandun siya sa cross, it is finished. Alam niya, nagawa niya yung dapat niya gawin. Pag ikaw ba mamatay ngayon, alam mo ba na nagawa mo yung dapat mo gawin? O alam mo na ang dami mo pang kulang at hindi nagagawa? Ang nakakalungkot, tayo hindi natin alam kung kailan. Yung katawan nung isa sa mga students namin before na namatay sa Dubai recently, ilang taon na nga siya, sabi ko? 34 years old. No? Magko-conduct daw yata ako ng service sa kanila on Friday. 34 years old, biglang-bigla, atake sa puso. Kahapon, kausap ko yung kamag-anak namin doon sa Cavite. In his, 50s, atake sa puso, biglang nawala. Hindi po natin alam. Hindi natin alam kung kailan. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, nagawa natin yung dapat nating gawin. At malalaman lamang natin ang tunay na dahilan ng buhay na ito. Walang iba kung hindi sa Panginoon.
Kaya lang ang problema, hindi po tayo masyadong lumalapit talaga sa Panginoon. At kaya minsan, kaya maraming dumarating na pagsubok sa ating buhay. Sa totoo lang, yan ay kalabit sa iyo ng Diyos. Sapagkat madalas kapag ang tao, masaya ang buhay, maayos ang buhay, malusog ang buhay, walang inaalala sa buhay, madalas nalilimutan niya ang Panginoon. Actually, Egypt at that time, noong mga panahon na yon, ang Egypt, ipinrovide ng Lord sa Israel to save them. Para iligtas sila kasi may famine, sa panahon ni Joseph, may famine, may taggutom. Ngayon, Egypt, ang maraming pagkain, ang ginawa ng Lord, dinala ang lahi ni Israel sa Egypt to save them. But after almost 400 years, that place that was used to save them became a place to enslave them. Nung una, yun ay lugar ng pagliligtas. But after almost 400 years, yun ay naging lugar na ng pagkaalipin. Kasi sometimes when people tend na madali na yung buhay relax na ang buhay Kahapon, minik yung mga leaders. Tandaan natin yung sinasabi ng Bible na ang daan patungo sa kaligtasan, Matthew chapter 7, makipot ang daan. Ngunit ang daan patungo sa kapahamakan, malapad ang daan. Kaya, sa totoo lamang, Christian life was never meant to be a comfortable life. Hindi ko sinasabi na hindi ka papaularin ng Panginoon, sasamahan ng Panginoon. Gusto rin ng Lord lahat yan. Ano ibig sabihin ng a Christian life is not meant for a comfortable life because our lives are meant to be used by God to serve. To serve. Sabi ko, ang church ngayon parang nagiging consumer na Paano nagiging consumer na ang church? Pupunta sa church. Masarap ba dyan? Masarap ba dyan? Aircon ba? Masarap ba upuan? Will I enjoy the message? Will I enjoy the preaching? Ma-encourage ba ako? Matutuwa ba ako? Mabibless ba ako? How about when you are confronted with your sins? Itong ginagawa mo sa buhay mo at alam mo na dapat alisin mo yan. Sabi ko sa mga leaders kahapon, masyado na tayo nag-enjoy dito sa loob. Aircon, bago pa TV, pinapaganda natin. Yes, okay naman yan, comfortable. But we are not meant only for this. We need to go out. Kaya sinasabi nila, pinapalayas ko sila. 7 taon na tayo rito Ang dali na nito Napakadali na nito. And for us, na lumago ang pananampalataya, alam mo, nile-level up ni Lord ang mga testing. Nile-level up ni Lord ang mga testing. Isang beses, sabi nung nanay ko sa akin, grabe naman itong mga problema ko, sakit-sakit na ng ulo ko. Daang-daang libo, hanggang umaabot sa milyon yung dapat kong problemahin. Sabi ko sa nanay ko, pasalamat ka sa Diyos. Pasalamat ka sa Lord. Mamili ka sa dalawa. Pansaing ang problema mo o yan? Marami sa inyo dito, dati pansaing problema. Ngayon, panghulog na sa kotse. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord doon? Pang-amortization na ng bahay. Promotion yan. Amen? Nung araw, pansaing pinoproblema mo. Pang-ulam, pinoproblema mo. Dati, pang-kuryente, pinoproblema mo. Graduate ka na dyan. Tinatawanan mo na lang yan ngayon. Bakit? Pinagtagumpayan mo kasi yan Pero alam mo, kung di mo pagtatagumpayan yan, hindi ka makakaalis dyan.
Hindi ka makakaalis dyan. If you want to change the things that is coming to your life, you must change your life. Huwag kang umasa na may magbabagong darating sa buhay mo kung wala kang babaguhin sa buhay mo. Sabi nga ni Albert Einstein, it's insanity to expect new things by doing the same things. Panalo mo na yung proseso. Sabi ko nga minsan, alam mo kapatid, kinakalabit ka ng Panginoon eh. Huwag mo intayin. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, may nagpadala sa akin ng mechado. Yung baka, mas matigas na uri ng karne. Tama po ba? Anong ginagawa natin sa baka para lumambot? Pressure cooker. Nung nagluto ako, nilagay ko sa pressure cooker. Tapos nilabas ko, matigas pa rin. Ano kayang ginawa ko? Matigas pa rin eh. Ano kayang gagawin ko? Ibabalik ko sa pressure cooker. Kapatid, huwag ka na magmatigas. Kaya ka pabalik-balik sa pressure cooker eh. Tigas mo eh. Tigas natin eh. Actually, yung pagmamatigas natin is a form of pride. You cannot accept, we cannot accept that we are wrong. Iba kasi yung sinabi mo lang na tinatanggap kong mali ako. Pag nag-test ka, sinagot mo A. Binilugan mo, letter A. Chinikan, mali. Binigyan ka, the same test. Naniniwala ka ng mali yung A. Di ba? Alam mo nang mali yung A. Anong gagawin mo? Ipilit mo yung A. Alam mo kung aminado kang yun ay mali. Kung aminado kang yun ay mali, a true response is you will change. Or sometimes we do not just know the consequences. Katulad nung nangyari sa Israelites. Alam mo kapatid, 40 days lang sana eh. Kaya lang makulit. Sabi nung landlord doon, dahil dyan, magiging 40 years. Yung iba sa atin siguro dapat milyonaryo na eh. Yung iba siguro sa atin dapat mas malago na yung ministry. Baka tayo mismo, baka ako mismo. Dahil sa marami nating pagkukulang sa Panginoon, na hindi na natin ipinasapasa lagi yung pagsubok, kahit alam na natin, yung dapat nating gawin, paikot-ikot tayo sa wilderness katulad ng Israelites. Kaya lang yung proseso, hindi ititigil ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Buti na lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang mahal ka ni Lord. Kasi nga, yung process, ang purpose niyan is not to destroy you. Ang purpose ng process is to prepare you and to purify you. Pero alam mo, kung di ka mahal ni Lord, tas hindi mo na ipasa yung process, gagawin kang quality control ng mga sa mga pabrika. Pag mga quality control, minsan ano na lang ginagawa? Pag, palpak. Tapon. Pero gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus at hindi kanya tinapon para siya ang magliligtas sa iyo, para i-reprocess ulit ang buhay mo. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord. Daanan natin yung proseso, hindi lamang po daanan, ipasa. Amen? Kapag nangungusap na ang Diyos sa atin, kapag inaayos tayo ng Panginoon, ipasa natin. Amen?
Kasi there are also consequences. Minsan po, yung iba, hindi na po talaga pagsubok ni Lord, ha? Yung iba kasi nakakainis, sinusubok ako ni Lord. Yung aking finances, gipit na gipit. Minimum wage earner, bumili ng iPhone 15 na hulugan, bumili ng flat screen TV na hulugan. Kung mag-fast food at mag-mall every other day, puro utang sa Bombay pa. Tapos sasabihin, sinusubok ako ni Lord. Hindi ka sinusubok ni Lord, ikaw may kasalanan yan. Huwag mo isisi kay Lord. Amen? Kaya nga sinasabi minsan, hindi na kailangan ng demonyo para masira yung buhay mo eh. Ikaw lang sapat na. Tayo lang sapat na eh. Sisisihin mo, tinutukso ako. Amen? Sinusubok ako ng Panginoon. Sabi, meron akong sakit, pastor, pagsubok ni Lord. Ang taas ng uric ko talaga, grabe. Matapos mong lantakan, lahat ng laman loob sa barbecuehan, sasabihin mong sinusubukan ni Lord. Sige nga. Hindi po yung pagsubok, ang tawag po doon, common sense. There are consequences, but there are also talaga testings. Amen? Sinong gustong bumalik sa pressure cooker? Sinong gustong bumalik sa pressure cooker? Sabi mo sa katabi mo, lumambot ka na kasi. Lumambot ka na. Sabi mo, tigilan mo, pag mamatigas mo, tinatawag ka na ni Lord. I will end in this. Alam ko gusto niyo na ako umalis eh. Yung nanay ko, may pinapalambot. Galit na, ayun na, ako na naman. Parang yung dalawa kong anak. Nagpalambot ng ano, anong gagawin mo nun, ma? Yung balat ng baka, ewan anong gagawin yan eh. Antigas, binalik. Antigas, binalik. Alam mo, nung susunod naming pagkuha, tinapon na. Alam nyo kung bakit, kung ano nangyari ro sa balat? Naging ano na, liquid na. Natunaw na. Lusaw na. Wala nang mapapakinabangan. Nalusaw na. Alam nyo yung iba, sa sobrang pagmamatigas, hindi ka susukuhan ni Lord eh. Kaya lang sometimes, ang katigasan ng ating ulo, yan ang magpapahamak sa atin. Minsan, hindi na lumambot. Tuluyan na lang nawasak. Sabi mo sa katabi mo, bumigay ka na. Bago pa tuluyang mawasak ang lahat. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord?